Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa maganda ng umaga ng Huwebes ay matatagpuan sa Salmo 56 verses 3 hanggang 4. Ito ang sinasabi, "Kapag ako'y natatakot, o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. Pangako niyang binitiway, pinupuri ko ng lubos, tanging sa iyo umaasa, nananalig ako, o Diyos, sa tao ring katulad ko, hindi ako matatakot." Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, O Diyos, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan mula sa aming pagtulog. Maraming salamat, O Diyos, sa muli mo kaming ginising sa umagang ito. Every gising is a blessing, ika nga. Kaya kami, O Diyos, ay nagpapasalamat dahil sa iyong kagandahang loob na ipinagkaloob mo sa amin. Panginoong Diyos, sa umagang ito, patuloy naming itinitaas ang aming mga kaibigan na ngayon pa lamang ang magsisiuwi sa kanyang mga tahanan mula sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo sila, O Diyos, at ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Sila man ay nagdadrive ng motorcycle o kotse, Panginoon, ingatan mo sila. Ilayo mo sila sa kapahamakan hanggang magkarating sila sa kanilang mga bahay upang makapagpahinga. Gayon din po, O Diyos, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo silang abutin, pagalingin, Panginoon, upang ang mabalik ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. Amin ding inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigang mga matatanda, mga bata, mga may sakit. Dahil sa panahon ngayon ay napakainit, Panginoon, ang aming kapaligiran. Lord, pandungan mo sila ng iyong mahabaging kamay upang hindi sila mainitan at hindi sila mapahamak, Panginoon. Marami pong nakakasakit dahil sa sobrang init, Panginoon. Tulungan mo po ang iyong mga anak upang sila, O Diyos, ay sustina sa init na ito, Panginoon. Gayon din po, Diyos, patuloy namin itinataas sa inyo ang aming mga kaibigang mangingisda na nanagat, na patuloy mo silang ingatan sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot, nang ang malakas na hangin ay kanilang nararanasan at ito'y iyong pinahinto. Amin ding inilalapit ang aming mga kaibigang mga magsasaka na sila ay ingatan mo sa kanilang pagsaka. Sa mga panahon ngayon, Diyos, na natutuyo ang kanilang sakahan dahil sa sobrang init. Lord, bigyan mo sila ng tubig upang makapagtanim, mabuhay ang kanilang mga pananim, Panginoon, upang maraming pagkain ang maihanda sa pagkainan ng iyong mga anak. Gayon din po, Diyos, patuloy namin inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng trabaho sa tulong ng Banal na Espiritu Santo upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Ang mga kapatid naming na may trabaho na nasa ibang bansa, na may karoon ng kaguluhan, Lord, ingatan mo sila, proteksyonan mo, Panginoon, ang mga anak mo ito.
at ilayo mo sila sa kapahamakan. Tulungan mo sila na sila, O Diyos, ay patuloy na makapagtrabaho para sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Maging ang mga kapatid namin nagtatrabaho dito sa Pilipinas, Panginoon. Ang mga ordinaryong trabahante, yung mga karpintero, Panginoon, na naroon sa mainit na lugar. Ang mga naglilinis ng kalsada, mga nagwawalis, Lord, pandungan mo sila, ingatan mo sila, O Diyos, upang hindi sila mapahamak sa mga sobrang init. Ganon din po ang mga enforcer, mga traffic enforcer, O Lord, na sila ay nagmamando, nag-aayos ng trapiko sa lansangan. Sila po ingatan mo sa sobrang init na hindi sila may dehydration. Ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na magbibigay sa kanila ng kalakasan. Maraming salamat po, Diyos, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Why are you afraid? Now, why are you afraid? Bakit ka natatakot? Kaibigan, minsan sa buhay ng tao, nakakaranas tayo ng panahong tila ba nakakalimot tayo na mayroong Diyos na nagbabantay sa atin. Natatakot tayo sa mga bagay while meditating on the story of Jesus. Kung naalala natin noong pinakalma ni Jesus ang dagat, natutulog si Jesus. Kaya siya ay ginising ng kanyang mga apostol. Jesus said to them, "Why are you afraid? Don't you have faith?" Ayon sa Matthew 21:22, anumang hingi ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. Sa Lucas, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Lucas 1:37. Sa pangalawang Korinto 5:7, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Minsan kasi mga kaibigan, akala natin wala ang Diyos, kaya madali tayong matakot at ma-discourage sa mga bagay. Hindi natin minsan binibigyang pansin ng Diyos. Ika nga, why are you afraid? Don't you have faith? Natamaan ako sa mga binitiwang salita ng Panginoon. Dahil minsan, akala natin, kaya na natin ang lahat. Pero hindi pala. Akala natin, mga kaibigan, na pinabayaan tayo ng Diyos. Pero tayo pala ang hindi pumapansin sa Kanya. Ayon sa Matthew 17:20, you don't have enough faith. Jesus told them, I tell you the truth. If you have faith even as small as a mustard seed, you could say to this mountain, move from here to there, and it would move. Nothing would be impossible. Huwag na tayong matakot, mga kaibigan, at mangamba dahil kasama natin ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan at lagi niya tayong ginagabayan. Ayon sa Isaiah 41:10, ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, ililigtas at iingatan. Sinasabi sa salita ng Diyos na huwag tayong matakot at mangamba, mga kaibigan. Dahil tutulungan at iingatan at ililigtas tayo ng Panginoon sa anumang nangyayari sa ating buhay. At bilang ikaw, kaibigan, bilang ikaw,
dapat din na itatak mo o itatak natin sa ating isip na may kasama tayo. At siya ay si Jesus. Na kailangan lang natin siyang tanggapin bilang Diyos at Panginoon at sarili nating tagapagligtas. Kailangan na siya dapat ang maghari sa iyong buhay, kaibigan. Siya ang dapat sinusunod natin. Ayon sa Efeso 2:8 hanggang 10, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Kung ano tayo ngayon, kaibigan, ito ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, minsan kami po ay natatakot. Natatakot kami na sa mga bagay na hindi namin inaasam-asam. Pero alam namin, O Diyos, na nariyang ka. Nariyang ka upang kami tulungan, gabayan, at iingatan. Panginoong Diyos, salamat. Salamat sa mga pangako mo na hindi nyo kami iwanan ni pababayaan man. Kapag kami nananalig sa iyo, O Diyos, nagtitiwala na meron kaming Panginoon na laging sumasubaybay sa aming mga buhay upang kami ingatan sa lahat ng aming mga ginagawa. Panginoong Hesus, sa umagang ito, patuloy kong tinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nakikinig sa iyong mga salita. Pagpalain mo sila, Panginoon, at ingatan mo sila anuman ang kanilang mga ginagawa. Papasok pa sila sa trabaho, sa opisina, ikaw, O Diyos, ang siyang maghari sa kanilang puso at ingatan mo sila, Panginoon, na makarating sa kanilang destinasyon. Maraming salamat po, O Diyos. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen.